Usapang Kalye covers a wide range of topics including politics, current events, news, cars, food, hidden gems in the metro, the latest trends and fashion, showbiz gossip, and much more. It is your one-stop talk show that discusses anything under the sun. Catch us live every Saturday from 2 p.m. to 3 p.m. on DWBL 1242. Tara na't makinig. Broadcasting live sa Paragon Tower sa Mandaluyong City, narito na ang Usapang Kalye kasama sina Edison Gotan at Cliff Dalus. Luzon, Visayas at Mindanao, mga kakaila sa buong mundo. Good afternoon sa inyong lahat. Muli kaming rumoronda upang makipagbalitaan, kwentuhan at makipagtalakayan sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Edison Tan, at kasama ko pa rin ang napakaganda na si Mara Halipa. Nako, tama ka dyan, Edison. Magandang hapon din po sa inyong lahat. Thank God, it's Saturday at nagkita-kita muli tayo upang pag-usapan at talakayin ng mga usapang talagang trending sa masa. Ako po muli si Mara Halipa. Yes, kahit makulimlim ngayon sa ating mga kalsada. Actually, Oo. makulimlim ngayon. Papunta ako dito sa studio natin na medyo maulap na. Konting ingat sa mga nasa kalye ngayon, no, mga kakalye. Oo, lalo na sa mga nakamotor ako. Diyos ko, naulanan ako. Buti na lang meron tayong kapote. Ayan. Siyempre sa ating mga kasamahan na nakasubaybay pa rin ngayon, no? Wala sila dito ngayon, pero sila ay laging nakasuporta sa atin. Si Cliff Dalus, of course, at si Mariam Aguzar. Hello sa inyo. Hello. Hello. Ayan. So, isang oras na naman ng Napakadami natin pag-uusapan. Simulan na ba natin para alam na nila, no? Dali lang, syempre, kailangan nila munang malaman saan tayo. Okay, Papanood sige. din para at least masabihan niyo yung inyong mga kaibigan, mga Mhm. kapamilya. Ang Usapang Kalye po ay napapakinggan sa DWBL 1242. Ayan. Of course, napapanood din tayo ng live worldwide sa Facebook page ng DWBL 1242 Radio. Ayan. Simulan na natin. Ang unang topic natin ngayon, talagang usapang pangpamilya to, Ed. At ang unang tanong, gaano nga kahalaga ang family planning sa mga kababaihan at sa mga may balak magkapamilya at paano maiiwasan ang unwanted o unplanned pregnancy? Oo, pero syempre, ano muna yung family planning? Ito yung pagpaplano kung saan may karapatan ang tao kung kailan niya gustong magkaanak o para magkaroon ba ng hindrance yung pagdami ng unwanted babies. Hindi planado. Pero hindi naman unwanted ang babies. Ay, hindi na. I mean yung biglaan, yung mga biglaan kasi syempre kailangan bilang magulang kailangan masuportahan din natin ang mga anak natin, no? Hindi lang gawa lang ng gawa. So, ano ba yung mga para sa iyo bilang kabataan ngayon, no? Kabataan ka naman, 'di ba? Oo. Kabataan naman. Mga Gen Z. Yes. Ayan. Ano bang point mo diyan? Naniniwala ka ba diyan sa mga family planning na 'yan? Kasi syempre, hindi naman 'yan totally natuturo din sa school. Hindi lahat. Meron just to be clear, merong mga eskwelahan na nagtuturo din, no? Pero hindi lahat. And dapat voluntaryo ka dito kasi parang bukal sa puso mo na gawin ito. Kasi ako para naman sa tanong mo, Ed, ako naniniwala akong dapat. Kasi ako, bunga ako ng isang pamilya na hindi napagplanuhan. Isa din ako sa naka-experience nito and marami kami. And nakita ko yung mga possibilities, mga naging effect nito sa amin. Isa na rin dun yung, syempre, yung agwat namin magkakalapit and yung preparation para sa mga dapat paghandaan sa paglaki namin, hindi talaga nagabayan ng tama. Kaya ako, para sa mga Gen Z dyan, buti naman yung iba naging open na sila at nagiging maingat na. Unlike siguro sa mga naunang henerasyon, mas marami ang nagiging biktima ng maagang pagbubuntis, walang paghanda sa pag-aasawa. Pero yun nga po, para sa akin dapat may alam ka at gusto mo. And pangalawa, sa pagpili na rin ng partner, dapat okay sila sa ganitong setup na magkakaroon kayo ng heart-to-heart talk na mag-family planning tayo kasi mahirap. Lalo na ngayon.
Pero 'di ba minsan yung iba sinasadya. Oo. 'Di ba minsan may mga gano'n eh, parang sa ibang mga lalaki sasadyain nilang butisin yung kanilang mga girlfriend para yung mindset na hindi na maagaw ng iba. Hindi pala to, hindi na ako nakasal, sakal ako Ano muna. na muna, no? Sinakal muna. Siguro, may ganun ba talaga? Ako kasi may kaibigan akong gano'n na nangyari sa kanya eh. So, kaya gusto ko ring malaman, uso ba? Or nangyayari ba? At bilang isang kababaihan, paano mo siya, kumbaga, paano mo pipigilan or paano mo siya ikokontrol? Actually, marami tayong dyan na alternatibong paraan para mapigilan tong ganitong senaryo. Una-una dyan, may mga contraceptive naman pills. May pills tayong tinatawag, which is yun, hindi basta-basta binibili, Ed. Kailangan yun meron tayong konsulta sa doktor. Merong ibinigay sa ating sa reseta o sila na mismo bibigay sa atin ito. Hindi naman lahat. Huwag natin kalimutan, may mga side effects din kasi ito, So, kailangan hindi tayo basta-basta bibili dahil sa nalaman natin na ito ay safe para sa iba, gagana sa atin. Meron din naman kasing tinatawag na pagka may pamilya ka na o sabihin natin may asawa ka na and hindi pa rin kayo ready, mayroong mga injectable like IUD, yung mga para makaiwas sa pag-prevent ng pag-anak bigla. Tinuturok yun sa sa mattress. Pero ito, napaka-sensitibo nito, Ed. Kasi katulad nga, kung yung pills, kailangan may reseta. Ito din, kasi may mga health problem sa katawan na minsan pag tinurukan mo, magkakaroon talaga ng malaking side effects. Complications, Oo, no? magkaka-complication. Lagi nga natin sinasabi, magkonsulta sa doktor. Huwag Oo. basta-basta mag-try. Dahil hindi lahat ng gumagana sa iba ay gagana rin sa'yo. Pero aside dun sa di ba, syempre, sabi mo nga, may pills or yung iba pang approach, no? That is medication eh. Parang hindi siya medication totally, pero it uses parang, hindi siya yung natural method. As a tool. Diba? Hindi naman tools. Kinong ano to, makina to. Hindi, Ay, nako. Naniniwala ka ba? Kasi di ba mayroon ding tinatawag na yung calendar method, yung mga sinaunang di ba, approach. Oo, ito yung mga pwede to, pero yung hindi lahat open eh. Ako di ko actually alam kung kailan dapat o hindi dapat makipagtalik sa isang karelasyon kapag ka may after o within may regla ka. Hindi ko actually alam yun. And buti na lang may ibang kalalakihan na nagugulat din ako, alam nila. Nawatingin ako, alam nila yung mga ganito. Kasi usually, ang after menstruation, mga 1 week ang interval niyan bago talaga. O, yun ang pagkakaalam ko. I think dapat before. Before. Yun kasi yung mas fertile ang kababaihan, no? Bago mag-dalaw. Pero safe din ba kapag after? Meron pa rin chance eh. May chance pa. Oo, ibig sabihin, kumbaga, hindi siya 100% na after nung monthly period ng babae, no? Wala na. Meron pa ring chance. Kaya, syempre, minsan sa mga babae, di ba, minsan nag-iiba-iba din eh. Yung, Oo. Hindi lahat. Irregular. May mga irregular, tama ka dyan, no? Pero aside from that, meron pa bang iba? Meron pa. Kasi Actually, sa kalalakihan, hindi lang sa kababaihan to. Meron din sa kalalakihan eh. Sa kalalakihan, pwede kayong gumamit ng condoms. Yan. Yes, very common, no? Kasi nabibili naman ng condoms anywhere. Actually, naging issue nga yan, di ba? Kasi parang part ng reproductive health bill ba is gawing mas accessible yung mga the likes of condom and yung iba pang mga pwedeng gamitin for family planning sa ating mga health centers. Dapat libre. Yung mga libreng condoms for kasi, kahit sa hospital, meron ganyang hospital eh. May iba meron silang mga libreng condoms. Pero, syempre, dapat, maging responsible pa rin tayo. Yung iba kasi, nila. hindi naman porket merong condom, safe na. 100. Kasi yung iba nabubutas, ang gugulat, nakakabo, hindi akin yan. Yan na lang nagkaroon ng no? Oo, bakit? Nagumamit naman ako. After 9 months. Nabusog. Pero yun nga, may mga tanong din ng mga kakalye natin. Para ba to yung family planning ba, para din ba sa kasal? O pwede rin siya sa mga hindi kasal?
Kasi tayo, for me nandito kasi tayo sa Pilipinas, medyo conservative kasi dito eh. Oo. 'Di ba? Nasanay tayo na yung kaugalian dito na kasal muna Oo. bago gawa. 'Di ba? Pero if you look at sa ibang bansa, like some parts of US for example, medyo mas liberated sila doon. So hindi talaga natin masabi na depende kasi yan sa tao talaga, sa kung saan siya lumaki. Oo. Yung environment niya. Pero ang common factor diyan kailangan pa rin magplano. Oo, yun naman talaga ang pinaka niya. And dapat voluntaryo kayo kasi ang dami, alam mo marami talaga may gustong gumamit o magkaroon ng family planning. Batay din sa pananaliksik ko, no, may 2.6 million na married woman na gustong gumamit ng family planning and 5.1 million na mga kababaihan naman na hindi kinasal. So talagang open naman pala sila. Pero noong mga panahon kasi ng 2017, hindi lahat parang accept sila ng, ay gusto ko magka-family planning. Kasi yun nga, biglaan eh. And yung mga sunod-sunod, minsan may madaling mabuntis, yun nga, yung depende talaga sa babae. And hindi nila alam yung mga, hindi nila pinag-aaralan o hindi nila binibigyan ng pansin. Yung actually, yung big problems after that. Nakatingin lang sila dun sa, may hanggang ngayon, meron sila ngayon. Or sabihin natin na pagmamahal na meron sila nung partner niya. Pero yun no, matagal na rin kasing pagsubok to sa Pilipinas at maraming kababaihan talaga ang namomroblema when it comes to paano ba iwasan. And una-una, lumalaganap na rin kasi ang PCOS ngayon, kaya maraming kababaihan ngayon nahihirapang magbuntis. So, kaya sinasabi natin na mag-iingat tayo sa paggamit ng mga gamot o yung walang reseta, bigla tayo magpapaturok dahil sa gusto lang natin mag-family planning. Yun mga kakalye minsan kailangan talaga na, madalas sa atin, mag-research tayo at bago tayo sumubok ng isang bagay, magpakonsulta tayo sa doktor kasi sobrang daming effect nito sa katawan. Lalo na, baka imbis na mapabuti, nagulat ka, nagpaturok ka, buntis ka na pala. Pwedeng may dinadala ka na and magiging sanhi pa yun ng bad implication sa panganganak mo or mahihirapan ka palalo. Kaya yun, dapat maging maingat po tayo, no? Actually, hindi lang siya sa yung problema na darating is mostly after mabuntis, 'di ba? Kaya for example lang, pag nabuntis ang isang babae, syempre 9 months, mostly 9 months, no? Mahihirapan niyang magtrabaho. Oo. 'Di ba? Swerte na lang kung postpartum ano pa. siya. Let's say housewife lang, 'di ba? Pero syempre kadalasan, no, lalo na mga teenager, 'di ba? It's either nag-aaral, tumitigil, Oo. right? Tapos pag nanganak na, hindi na makapagpatuloy kasi nawawalan na ng budget. Isa pa yun. Actually, marami kasing maaapektuhan pag walang family planning. Unang-una na dyan sa pagbabae, yung sinasabi mo nga, na biglaan yung pagbubuntis and yung katawan mag-a-adjust. Isa pa yun. Tama ka dyan, no? Actually, yung mood swing din. Oo. 'Di ba? Pag after mabuntis ng isang babae, feeling ko mayroon talagang part of it postpartum ba yun? Meron nun. Like May that, postpartum talaga ang mga kababaihan. At di mo minsan, kala mo 1 month, may iba umaabot ng taon, Ed. Or minsan nagiging parang long term Oo. yung impact, no? Kasi hindi naiintindihan ng ibang kalalakihan na merong gano'n na stage ang mga kababaihan. O sabihin natin yung pag sobrang maiinitin ng ulo, kala nila porket nagkaanak tayo ganyan para na. nag-iinarte lang. Oo. Pero actually, part Ang tagal talaga yun na. ng effect ng pagbubuntis. So, ang hirap talaga, no? Ang hirap kasi malaki yung factor dito, yung biglaan nga. Hindi kayo handa. Isa pa, financially. Yung pagbubuntis pa lang ay malaking gastos na. Kaya dapat laging handa Yun nga yung sinasabi, bakit kailangan ng family planning. Yung process pa lang, and pag bago ka manganak, nako sigurado, malaki na agad ihahanda mo, kukulangan dyan. Magkano ba bago ang ihahanda ng mga kababaihan pag manganganak sa pampublikong paanakan? Sa pampubliko, alam ko walang bayad or very minimal, di ba? Pero kung magpa-private hospital ka, meron ranges from 24 to 100,000. Laki Pero din. hindi pa nagtatapos doon kasi minsan may mga false alarm Oo. 'Di ba? For example, akala nung babae, manganganak na siya. Tapos dinala mo sa ospital. Pagdating doon, pa lang, hindi pa. Oo.
Another Diba? bayad yun. Another bayad yun, di ba? Kasi usually nako-confine yung babae. Hindi naman yan, ano lang, parang outpatient na dumalo sa doktor. So, minsan nagdodoble-doble yung gastos din. Aside from that, syempre, paglabas ng bata, marami ding pangangailangan yung bata. Number one na dyan, syempre, gatas, diaper, vitamins. O mga bakuna pa, syempre sa Yung bakuna, no? Ang average cost ng bakuna kasi sa mga bata ngayon, nasa 3,000 to 6,000. ay, so malaki talaga yan. Oo, monthly yun, no? I think first 2 to 3 years, sunod-sunod yon, every few months, merong bakuna. Hindi lang siya sabay-sabay, syempre. Pero, kumbaga, tuloy-tuloy siya. Oo. And kailangan siya, hindi siya pwedeng lagtawan. Kasi makaka-apekto sa paglaki ng bata ito eh. Recommended kasi, kasi pag hindi nagpabakuna yung mga bata, pwedeng magkasakit eh. Mas malaking gastos lalo. Oo. Saka, wag nating kalimutan, dumaan ng pandemya. Kaya siguro mas lalong lumaki itong problem at ginawa na rin nating topic ngayon. Kasi lumalaganap ng pandemic yung mga pandemic babies na syempre bawal lumabas and yung COVID, mamaya may COVID. Naisip ka bang kanta? Bawal lumabas. Isa bawal lumabas. So yun nga, bawal sila lumabas and minsan yung mother dahil di niya inaasama bubuntis siya sa that moment, may COVID. Paano yung baby sa sinapupunan? Ito yung mga nagiging problem lalo na nung pandemya. And after the pandemic, yung reality na, kailangan kong pag-aralin to, kailangan may mga susunod pa eh. Siyempre, if hindi ka emotionally prepared, financially prepared, and physically prepared, lalo na kung minor pa po tayo, talagang mahihirapan lalo na yung mapapangasawa din natin. Kung ang mapapangasawa natin ay katulad nating minor, mas mahirap. Isa pa to. Yes. Yung sacrifice kasi, no? Siyempre, pag nanganak yung babae, as a mother, di ba, laging puyat, laging pagod, at siyempre, nandun din yung minsan, na-stress din. Oo. Di ba? Kasi, siyempre, ang mga bata, miya't maya, hingi ng gatas, hingi ng dudumi. So, ang daming ginagawa usually mother kasi nag-aalaga eh. Oo. Parang naging tradition natin, no? Even though, pwede naman tumulong ang mga tatay. Pero ngayon, marami na mga tatay talaga na hands-on na sa pag-aalaga ng anak. Meron na. Yes. Ako nagpapalit ng diaper. Oo. Diba? Kaya nga. Kasama ko ang anak ko ngayon. Andito siya nanonood sa atin. And isa pa, andito na nga yung syempre may bata na, magkakaroon ng mga away-away yan, mag-aaway na kayo, syempre nahihirapan kayo mag-asawa. And hindi kayo, syempre gusto ng asawa, mag-focus ka rin sa kanya, na after panganganak mo, hindi niya nga naiintindihan yung postpartum, no? May mga ganyan. And bakit kailangan pa natin pag-usapan yung mga ganitong bagay? Kasi yung mental health din ng bata maapektuhan. Hindi lang yung family hindi lang yung mag-asawa. Habang lumalaki, ang katulad nga po ng sinabi nyo, Edno, yung environment, mahalaga. Malaking impact talaga sa bata yan. And kung wala kayong kaalaman sa pagpaplano, talagang masusundan niya. Baka kakapanganak mo pala ngayon, 1 buwan lang, 2 buwan lang, buntis ka agad. Kasi wala kang proper wala kang idea. Hindi mo alam yung mga methods, hindi mo alam yung mga alternative na dapat gawin. And hindi ka kumukonsulta, wala kang nagga-guide sa'yo. Yun yung pinakamahirap to. Kaya dapat, alamin natin, o at least, kausapin natin yung partner natin. Kasi meron ding conflict eh. What if gusto mo mag-family planning, pero ayaw ng partner mo? O, paano nga ba yun? Let's say, bilang isang Gen Z, ano gagawin mo? Kunyari, ayaw ng partner mo, gusto lang niya, Actually, yun yung challenge. Na-hot seat tuloy ako, nahirapan ako no first time sa Pero kung siguro ganun mangyayari siya sa akin, Ed, kakausapin ko ng kakausap. Hindi naman kasi sa unang pag-uusap nyo, makukumbinse mo. Siguro, unti-untiin mo siya, paliwanag mo, hanggang marirealize nyo naman niya. Kasi yung gastos Una yung gastos and yung hirap sa pag-aalaga. Unless kung mayaman kayo at meron ka tagapag-alaga. Pero kahit na mostly sa mga may kaya, mga 3, 2 lang yung mga anak, meron silang family planning. Pero iba pa rin kasi yung just to share lang din, no? Iba pa rin kasi yung magulang mismo yung nag-aalaga ng bata Oo. Iba yung magiging ugali ng bata kapag mismong magulang yung nag-aalaga. Mas maganda. Kasi nandun yung pagmamahal, hindi ng ibang tao, mismong magulang niya.
Kaya minsan 'di ba paglaki yung ibang mga bata na hindi naalagaan mabuti nung bata sila, Oo. minsan nagre-rebelde, 'di ba? Maagang nabubuntis, naghahanap ng ibang mga Kalinga sa ibang Oo. tao. kasi nung kabataan nila hindi sila naaruga, hindi nila na-feel yung Oo. pagmamahal. May pagkukulang, sabihin na Yes, natin. yan yung usually end result nung unplanned. Yung- Ang dadalayo, kahit paglaki na nung bata, 'di ba? Kahit 20 years old na, 30 years old na, nadadala niya yung ugali eh, 'di ba? Mm-mm. Minsan nga may makikita tayo, ito totoo to. May mga tao na mainit lagi ulo, Oo. Meron nun. 'di ba? Laging galit sa galit sa bahay. buhay, galit sa Sa bahay. Hindi, actually ano 'yan, kadalasan nung kabataan niya, hindi siya Hindi siya na nabigyan ng emotionally support ng parents. Isa pa yun. lahat ng klaseng support. Kulang. Kulang, may kakulangan. Kaya nga, ganun kahalaga po ang family planning, lalo na sa mga Gen Z na katulad ko, hindi ito yung, hindi nyo dapat, kailangan upuan nyo ito kasi ito yung big problem na kinaharap ng society natin. Bukod sa pamilya, sa kababaihan, kalalakihan, saan pa ba? Mas malawak pa actually ang magiging natin, ang sakop na itong family planning. Actually sa ekonomiya, meron tong kinalaman kahit din sa populasyon natin. Alam naman natin napakadami ng populasyon natin. And ayon sa pananaliksik ko rin this 2024 meron ng 119 million plus ang population natin, and pang 13 tayo sa pinakamaraming population. Ibig sabihin, dumadagdag Oo. ang bawat Pilipino. Yes, and expected na rin na kinakalculate na rin na baka umabot tayo sa 135 million at the end of 2025. Possible yan. Possible, no? Kasi araw, parang minuto may pinapanganak sa buong mundo o sa buong Pilipinas. Pero para din maintindihan ng ating mga kakalye, ang impact kasi, pag mas marami ang tao, di ba? Mas maraming Pilipino, yung budget ng ating gobyerno mahahati din. Oo. Di ba? Kasi mas maraming kailangan pakainin, tulungan, lalo na, katulad nung for example, nung pandemic, di ba? Nagbigay ng tulong ang ating gobyerno. So dahil sa dami natin, hindi naman sila makapagbigay ng malaki. Oo. Kailangan syempre lahat mabigyan. So hinahati-hati din yan. Maraming nagrereklamong mamamayan na hindi sapat sa kanila kasi nga marami sila. Actually, marami din hindi nabigyan ng Oo. tulong, di ba? So, Sinapos na. yes, pero within the family din, syempre mas malaki yung pamilya, mas malaki din ang gastos. Kasi ngayon, pag nagpaaral tayo, mga kakalye, medyo mahal na. Oo. Ah, College, high school pa nga lang meron na eh. yes, kasi yung international school, nag-inquire ako for a 4-year-old that would already account for 300,000 Hoy, Diyos ko. isang taon. 'Di ba? Kaya kailangan talaga meron kang malaking bulsa, malalim. May Yes. mahuhugutan ka. Oo, kasi yan lagi na sinasabi before, 'di ba? Naririnig ko sa kung kani-kanino na ang pinakamagandang ipamana natin sa ating mga anak ay yung edukasyon. Oo. Pero paano ka magpapamana ng edukasyon kung Sunod-sunod na ang Kulang ating ang mga anak. at the same Oo. time kulang ang budget mo para mag-invest sa edukasyon? Actually, yun nga, isa pa tong problema. Hindi nakakaahon ng mga Pilipino sa kahirapan dahil nga akala nila, wala namang pero maraming Pilipino akala nila pag nag-anak, yung anak nila ang magiging susi sa kahirapan. Makaahon sa kanila sa Oo. kahirapan, which is most of the time not true. Oo. And nape-pressure yung anak. Isa pa yan, paano kung walang ang budget, walang pang-finance, then nape-pressure ka na paano mo iaahon yung pamilya mo sa hirap. Pero ito magandang tanong dyan, since pag-usapan natin itong pag-rely ng magulang sa Oo. mga anak nila, sa pag-ahon ng buhay nila. Tingin mo ba karapatan ng magulang na mag-demand sa anak? Ako. Na iahon sila sa kahirapan? Bilang anak, hindi naman masama na mag-demand ang magulang siguro, or sabihin natin na kasi meron tayong sa tawag na utang na loob, pero bilang anak, nag-anak ka responsibilidad actually yan. Dapat handa ka na ibigay sa kanya no matter what. Nasa anak na po yun, Ed, kung ibibigay niya ba o
nag-succeed na siya sa buhay, tutulungan niya pabalik ang magulang niya. Pero hindi nasa ano naman niya na hindi mo pwedeng gawing retirement plan ang mga anak mo. Dahil una-una, karapatang pantao na lang, may magkakaroon niya ng sariling buhay kapag lumaki na. And may mga susunod ka pang anak, sabihin ba, kaya ka nag-anak ng 10, lahat yan gusto mo, tulungan ka kapag wala na. Yun na nga yung sinasabi na kailangan financially stable ka, sarili mo pa lang, kaya mo buhayin sarili mo bago ka magpamilya. Kasi may hihirapan So for you, basically, okay lang tumulong. Okay ang tumulong. Pero hindi siya required. Oo. Kasi sa nasa pagpapalaki mo yun sa anak mo, ang mga anak, tayong mga anak naman, kapag may sobra, magbibigay tayo. Oo. Kasi sa ibang bansa, no, katulad ng US, usually, di ba, pag sa kanila, pag obligasyon ng magulang, pag-aralin, ibigay lahat sa mga anak nila hanggang 18 years old. Oo. Di ba? Pagdating ng 18 years old, bahala ka na. May ganun 'di ba? So once again, iba yung ugali sa ibang bansa, iba yung ugali nating mga Pilipino. Kasi dito, masyado tayong family-centric, no? In fact, hanggang pagtanda ng ating mga magulang, kasama pa rin natin sa bahay. Sa Japan, di ba? Uso nga doon, iniiwan sa mga home for the aged yung kanilang mga magulang, no? Doon na sila kasi naiiwan doon. At nagbabayad lang sila ng pera para may mag-alaga sa kanilang mga magulang. Yun yung hindi naman uso dito. Oo. Pero meron na. Meron kaming mga dinadalaw before, no? Mga bahay ng mga mga lolo't lola na iniwan. Pero hindi siya mas dito. Mas common. Oo. Pero sa akin naman, wala naman din problema kung ipapaalaga mo. Kasi, ang magiging tendency kasi niyan, kapag hindi naman sa lahat, again, kung bumubuo ka ng sarili mo rin pamilya, magiging din yun sabi natin, hindi mo makakapag-focus sarili mong pamilya, which is, yun nga, nagkakaroon ng side effects sa mga anak. Siyempre, kaya nga tayo kumukuha ng tagapag-alaga. Ibig sabihin, bilang anak, pagmamahal din yun magbabayad ka sa isang organisasyon para alagaan ng magulang mo without, 'di ba? Di mo naman din gusto mapalayo sa mga magulang. Pero syempre, ayaw mo din naman mapabayaan ang sarili mong pamilya, which is pag lumaki yung mga yon, isa ka din sa masisisi kapag hindi sila lumaking mabuti o hindi sila lumaki na may emotionally and financially support, kung anumang support na kailangan mo. Pero madami kasi Kaya malaki nga, mahirap maging magulang. O kala mo naging magulang na. Mahirap maging magulang. Pero mahirap din maging anak. Kasi Oo. expectation din, di ba? Bilang mga anak. Siyempre lahat naman tayo nagdaan dyan, no? I think naman sa atin, no? Obligasyon naman natin na paligayahin. Oo. Di ba? Ibigay naman yung kahit konting Deserve nila. Deserve nila. Kasiyahan. Kasi kadalasan naman yung mga gusto ng ating mga magulang, mababaw lang Ewan ko sa Gen Z, ano ba yung hilig, ano ba yung request ng mga magulang na Gen, meron, most probably meron na. Alam mo, ang hirap sagutin. Kasi magkakaiba ang magulang no. Hindi naman lahat may magandang karanasan o may magandang pag-uugali naging magulang natin. Although, nagpapasalamat tayo sa kanila kasi sila yung sa atin, nagluwal sa atin. Yun nga yung sinasabi ng iba na, kaya daw yung magulang natin humingi sa atin ng pabor o ng mga request, sabihin natin financial o kung ano man, dahil nga sa malaking bagay yung 9 na buwan na dinala kanila, pwede ka naman na nilang, 'di ba? Alam mo 'yon, hindi ka nila binuhay. 'Yun ang And hindi na natin maiwasan religious tayo mga Pilipino din, yung pagmamahal sa magulang, isa yan sa 10 commandments, yung wag natin anuhin ang magulang natin. Kaya siguro, 'yun, nagiging issue din minsan sa mga anak na hindi tumutulong. Wala silang support pang sarili nila and nauobliga silang magbigay. Paano nga kung ang magulang mo, pinupukpok ka na pinupukpok, malakas pa siya. Yung sinasabi mo kasi, pwede ba natin silang anuhin kapag mahina na sila, yung matanda na sila. Paano kung meron pa, kaya pa nila, and bata ka pa? Tsaka bisa kasi, na-realize lang natin na, pag tumanda na sila, saka pa lang tayo minsan nagre-react. So dapat, mga kakalya, habang nandyan pa, yung iyong mga magulang, habang bata pa sila, maiparamdam naman natin din. Yung pagmamahal. Oo. It doesn't necessarily mean monetary. Mm-hmm. Kasi yung
minsan nga simpleng bagay na makita ka, dalawin mo sila, 'di ba? O kaya naman, mabigyan mo sila ng apo, joke. Apo, may ganyan. May Minsan may ganyan. ganun eh, 'di ba? Kasi yung bata, talaga naman, hindi ka maboboring sa mga bata. Kaya nga 'di ba meron tayong tinatawag na Lola's girl, Lola's boy. Mm-mm. Ayan. So, siguro ang ano natin dito is really suggest talaga natin na mag-family planning. Magboluntaryo po tayong magkaroon nito. Oo, wag tayong mahiya makipag-usap no sa mga may alam or magkonsulta. Kasi para sa kinabukasan nating lahat. Oo. Hindi lang siya para sa sarili natin. Ayan. Ang oras natin ngayon ay 2:32 PM. Kayo pa rin ay nakikinig sa Usapang Kalye! Dito lamang yan sa DWBL 1242. Lumelevel ako pagtatagalog ni Sir Ed. Ayan. Hindi kasi syempre, 'di ba, dapat Tagalog tayo. Oo. Para naman mas mapil ang ating mga kakalye kasi title nga din Tagalog na Tagalog, 'di Oo. ba? Usapang Kalye. Correct. And syempre sa mga kakali natin diyan na nakikinig ngayon at nanonood sa atin sa Facebook, kung meron kayong mga komento at mga suggestion na gusto nyong pag-usapan natin on air, mag-email lamang kayo sa usapangkalye@hubnob.com. Ayan, pwede rin kayong mag-send ng message sa aming text hotline 0915-7555-010. Ayan. Ito jump na tayo sa ating topic na isa. Usapang pang-ekonomiya naman tayo. Total, napapanahon after the family. Susunod na niyan, di ba, yung bahay. Bahay. Oo, usapang bahay. Saan ka titirahan? Actually, necessity yan, di ba? Oo, pangangailangan. Hindi, kasi lalo na sa ibang taga-probinsya, pag pumunta sila dito, syempre, automatic, uupa sila. Tama naman. Yeah. Marami tayong kakali na umuupa. Oo, marami ding nagpapaupa. Yes, kasi sabi nga nila 'di ba yung pagpapaupa ng bahay passive income. Mhm. 'Di ba? Kasi yes and no. Passive siya kasi meron ka natatanggap na kita Monthly. monthly. Oo. Pero no din kasi technically binayaran mo din 'yon. Pinundar mo 'yon. Pinundar mo rin. Oo, pinundar mo. Right? So, ano ba yung gusto mong mapag-usapan tungkol sa renta o sa bahay? Kasi una-una na rin dito sa Maynila, dito pinakasentro ng kalakalan. Sabi natin kalakalan sa transportasyon, sa when it comes to mga trabaho, maraming Pilipino Center dito. of Oo. business Yes. Manila is the capital of Yes. Philippines. So, normal lang talaga na lahat ng negosyo, lahat ng kumpanya, halos lahat ng trabaho nandito, majority, no? Kaya yung mga taga-probinsya, pag pumunta sila dito, naghahanap sila ng mauupahan. Ikaw ba, bilang nagpapaupa, ang tanong ng mga kakalye natin, meron bang batas para sa mga nagpapaupa at nangungupahan? I think meron naman. Meron tayong rental law. Oo, ito actually, meron tayong Republic Act, RA number 9653, particular sa Section 1 na mas kilala sa tawag na Rent Control Act of 2009. Actually, 'di ba, pag ang isang apartment daw kapag walang kontrata, matatawag na daw ito na illegal. Illegal. Bakit siya naging illegal? Kasi isipin mo, nakapaloob dun lahat ng mga karapatan ng uupa and ikaw bilang magpapaupa. Nakalagay dun kasi ang una-una yan yung sa may lessor lease, yung tawag 'di ba, sa nagpapaupa, yung mga rules mo sa pinapaupahan mo. Una-una dyan, ang rules mo ba, may 1 month advance ka ba and 2 months deposit? Actually, hindi required na magkaroon ng 2 buwan na advance. Sa deposit, 2 buwan. Kasi doon, 2 buwan na deposit. So, 1 to 2 months pwede. Yes. So, mga kakali, magkaiba po yung deposit. At advance. Yes. Ano ba ang advance, Ed? Advance payment. Para sa Monthly. Pwede siyang gamitin. Magagamit talaga siya. Mhm. So, usually kapag kayo ay lilipat na, pwede mo nang sabihin sa landlord oo. na gagamitin mo na yung advance mo. Mhm. So, hindi ka Ahead na of time. magbabayad. Pero yung deposit,
ito naman ay hinohold to pag alis mo para yun yung doon kukunin yung pambayad in case na mayroong kailangang ipaayos, kung may So, nasira man doon sa property. mga bills, yan, mga kuryente na Mga hindi. naiwan na ano kasi syempre 'di ba ang kuryente naman natin di naman instant niya pag alis mo na nag-cut off na yung Meralco, 'di ba? Oo, yun nga. Etong paupahan sabi nila kapag nagpaupa ka, yun na yun. Yung nga iba walang kontrata. Ito naman sinasabi lang natin na at least magkaroon silang ideya. Bakit kailangan ng kontrata pag mangungupahan ka? And bakit kailangan nung nagpapaupa, tanungin pa kung ano ang ano ang income mo? Ano trabaho ng uupa? Kasi pagka uupa ka, unang tatanungin sa'yo, anong trabaho mo? Bakit ka nandito? Yung iba kasi, ba't mo tatanungin? Buhay ko to. Di ba? Bakit? Hindi, syempre kailangan ding malaman nung may-ari ng bahay ano ba yung expected Oo. na source of income mo. Makakabayad ka ba? Oo, makakabayad ka ba? At the same time, tinitignan din niya kung ano yung magiging ano mo. Kumbaga, syempre, even though may bias kasi, no, Mhm. na yung iba expected, pag sila yung tumira, madadamage kagad yung property, may mga ganon. May mga OZ talaga na Oo. talagang, syempre, nirenovate nila isang lugar. Doon nababase actually yung presyo. Yes. Actually, minsan nga, meron pa nga mga bahay, bawal ang pets. Oo, meron nun. 'Di ba? Kaya actually tinatanong ng nagpapaupa kung ano talaga yung nahanap nung mangungupahan, ano yung expected nito, and kung saan malapit. Syempre, ang responsibilidad ng magpapaupa, sabihin yung mga rules niya, sabihin kung ano yung mga malapit, surroundings dun sa, syempre kukumbinsihin mo rin. Pero, meron ngang parang qualifications sila na tinatawag, o hindi man, pagtingin nila, swak ka para umupa sa kanila. Hindi pala ibig sabihin na naghanap ka, oo agad. Hindi porket handa ka magbayad, oo agad. Yun na nga tinatawag, kaya mahalaga ang kontrata. Kasi nakasaad doon, if ever ba bigla ang aalis, walang paalam, and kailan ba dapat paalisin ng nangungupahan? Actually, doon pumapasok yung usually 1 year Mhm. lease, no? So, syempre, kapag ikaw ay nasa kontrata, in theory, bawal kang palayasin. Mhm. Pero kung wala kang kontrata, anytime, pwede kang mapaalis. Paalis. Actually, maganda itong kontrata, hindi lang para sa nagpapaupa, no? Safety din ito minsan ng nangungupahan kasi hindi natin maiiwasan, may mga landlord talaga na biglang, bawal kasi, nasa batas yan na bawal mo biglang taasan yung paupahan mo. Bigla ang walang abiso. Kasi lalo na kung wala pang 1 taon, ang umuupa sa'yo, bigla mo tataasan without depende rin pa rin sa kontrata. Pero kung wala yung sa pinagkasunduan nyo, actually, pwede mong ireklamo yun. Kasi, unang-una, wala sa pinagkasunduan, wala sa budget mo. Kasi kaya ka nga umupa dito sa certain building unit na ito. And pangalawa dyan, yun nga sinasabi, may ibang landlord na biglang papalayasin ka. Kasi, ito yung mga dahilan nila. Ibinibenta na nila yung property. Kadalasan, no, ganun yung sinasabi, no? Pero sa totoo lang, minsan meron ng bagong uupa na mas malaki yung bayad. Mas malaki yung budget. Oo. Kaya yung kontrata, yung lease contract, ay very important to protect you as yung mangungupahan. Pero kung ikaw ba ay may kapansanan, meron ka bang additional na karapatan or Actually, magandang tanong mo, Ed, pag may kapansanan, kasi yung iba, ang ibang nagpapaupa, pag alam nila, syempre may hagdan, hindi nila bibigyan ng ng parang pagpapahalaga yung may kapansanan. Ang available lang, sa taas, kahit available yung baba. Kumbaga may discrimination. Hindi nila binibigyan ng karapatang pantao yung binibigyan ng, paano ba? Hindi lang special treatment pero alam mo nang may kapansanan, at alam mo na meron pa sa baba, meron ka pang available doon, and ang nire-request ni tenant o magte-tenant is yung hindi nakaakyat pa kasi wala namang elevator at apartment ito. Pero dahil sa alam mo meron kang in-expect na magda-down at mas malaki nga yung ibibigay, tatanggihan mo. Actually, bawal to. Ano man ang kasarian, kulay, o ano man ang may kapansanan man ito, dapat pantay ang pagtrato mo bilang ikaw yung nagpapaupa. Pero sa case na yan, wala pa namang di ba? Wala pa namang kontrata dahil mangungupahan pa lang. Oo, pero syempre, yun nga, yung
actually para karapatang pantao pa lang, bago mo pagtatanggapin mo siya, dahil ba okay siya physically, kaya mo lang siya tatanggapin. Actually, bawal yun. Bawal yung magkaroon ka ng discrimination sa tao. Ang dapat mong i-ano doon, yung sweldo, yun. Yung sinasabi yung meron ba siyang kapasidad para magbayad, yun, karapatan mo yun bilang nagpapaupa. Pero di dahil sa may kapansanan, tatanggihan mo na. Actually, pwede kang makasuhan. Pwede kang ireklamo sa barangay. Kasi lalo na. Barangay. O, Pero pwede. aside sa, yung ba yung proper procedure Ah, or way, no? Kung Mm-mm. sakali mang meron kang reklamo sa landlord mo or do sa potential mong upahan, Actually, yun naman, yun talaga. Kahit naman pag magsasampa ka ng kaso, isa yun pupunta ka sa barangay kasi pag-uusapin muna kayo, ano ba ang sitwasyon, ano ba ang problema, para at least hindi na umabot pa sa kasuhan. Yun talaga pinakauna. And kung nasan yung certain unit na ito, hanapin mo yung pinaka-barangay para at least matugunan nila yung pangangailangan and kung ano yung magiging solusyon sa naging problema. so negotiation muna sa barangay level. Oo, barangay muna. Kasi hindi naman basta-basta, not unless kung talagang bigla kang tinusukan ng ice pick sa gilid, nauupahan ka lang. Diretso na yun ng Oo, kapulisan. pulisan na yon. Pero pag ganyan, daanin muna natin sa magandang pakikipag-usap. Dahil una-una, yun nga, bilang tao na lang din, bigyan natin konsiderasyon. Yun pala yung word. Hinahanap ko kanina sa dulo nila ako. Konsiderasyon. Konsiderasyon. Oo. Kasi sa mga Pilipino, hindi lahat open. Lalo na, meron pang discrimination when it comes to LGBT, which is wrong. Pag ayaw nila ng gay, ayaw nila ng binabae, ayaw nilang hindi straight, ayaw na nilang payaga umupa. And yung iba, pwede naman yung may certain limit ka lang ng tao. O sabihin mo yung dahilan, lahat kasi na nakatira dito ay mga call center. Pwede po yun. Pero yun nga, sinasabi mo na may kapansanan, tatanggihan, obvious sa tinanggihan, pwede po tayo magreklamo. Ayan, mga kakalye, no? Dami na naman natin natutunan ngayon. Oo, ang dami. Ang oras natin ay 2:43 na. Ayan. Ang bilis ang oras. Napakabilis. Malapit na naman mag-isang oras. Pero hindi pa rin natatapos yan ang topic natin, Ed. Bibigyan pa rin natin sila ng mga kaalaman patungkol sa paupahan. Bibigyan pa rin natin sila ng mga knowledge. Umpisahan ko na, yung mga rules. Pag, di ba, may tinawag na tayong rules ng nagpapaupa and yung karapatan ng pantao, kailan ba magiging invalid yung rules na to? Sige, kailan ba? Kapag daw yung mismong ugali na nung nagpapaupa, umuupa, nagiging invalid ako. Okay ako, sinabi ko may kapansanan ako, pero masama ugali ko. Meron pala nun. Kapag yung ugali na nung mismong uupa, pwede nang hindi konsiderahin nung nagpapaupa yung mga karapatan niya. So ano yung kailangan maging proof? Witness lang ba to? Ayun nga, dapat nga may CCTV. Yun, witness and CCTV. And pangalawa, yun nga, ikaw mismo, witness ka na . So kapag nagkaroon nga ng conflict when it comes sa ugali, kunwari pinayagan mo na, umupa na, kaso may mga dinadahilan na lang niya yung karamdaman niya. And dahil sa meron siyang karapatan pantao, magiging invalidate yun actually. Kahit anong isampa mo o kahit anong punta mo sa barangay, pagka pwede pala. Kaso hindi naman lahat alam yun. Kaya nga importante ang kontrata. Oo nga, no? Actually, yun? Siyempre, hindi lang naman ang nangungupahan ang may karapatan. Yung landlord may karapatan din. Kasi at the end of the day, ito ay kanyang property. Diba? So, yan. So, ano pa ba yung maipapayo natin sa mga nangungupahan? Aside sa siguraduhin meron tayong kontrata. And syempre, sa kontrata natin, huwag nating kakalimutan, nakasaad dapat dyan. Like, gaano katagal? Oo. Kailan pwede magtaas? Usually kasama yon. And yung notice kung kailan ka yun, actually Gaano may katagal notice. Bago ka pwedeng palayasin? Kung 3 sakali man? 3 months yan. 3 months yan. 3 months, no? Kasi ang doon, ang context doon is para ikaw ay magkaroon ng tamang oras para makapaghanap ng lilipatan mo. Oo. Actually, naranasan ko yan, Ed, before, no? Bayad naman, kaso lang, meron nang siguro nga, napag-usapan na, may lilipat ng bago. Pero dahil hindi ako ready, nasa taping ako. O somehow. Pagdating ko doon, pinapaalis ka na, hindi ka pa nakakahanap ng bagong lilipatan. Actually, yun yung sinasabi, isa sa mga karapatang pantao na kung hindi natin aalam yun, hindi natin pagbibigyan ng tuon, maabuso tayo.
And yun na nga, dahil pinapaalis ka, alis ka na. Dahil okay naman ang bayad, okay nang ganyan, wala namang kontrata. Wala kang habol in case. I see. Isa pa, dapat may resibo po tayo pag nagbabayad. Yes, kasi ang resibo, no, yan ang katibayan na nagbabayad ng buwis. Mhm. Ang ating mga landlord. Dahil nasa batas yan, no? Kailangan magbayad lahat tayo, kailangan natin magbayad ng tax. Oo, parang lahat naman natin na binibili din natin may tax. Yeah. So, ayan. Dahil tapos na tayo mag-usap, no, about renta. Mhm. Mga paupahan. Ano bang pag-uusapan natin next? Actually, meron akong gustong pag-usapan ngayon. Oh, ano ba yan? Parang Kasi naku-curious ngayon, ako naging trending to, no? Itong kay Rico yan. Ay, oo. Actually, puro minor lang nakikita ko nagte-trending dyan. Oo. Actually, naabutan ko pa yung buhay pa si Rico yan. Napapanood ko pa siya before. Oo. 'Di ba? And sad to say, nung pumanaw nga siya, no, sa may Palawan. Okay. Oo. Kaibigan ko pa yung nag-arrange ng helicopter para i-airlift siya. Ayan. Anong issue dito? Anong naging trend? Bakit naging trending ulit? Actually, ang nangyayari kasi, no, I think dumadami yata yung mga vlogger na Oo. gumagawa ng content sa puntod, bumadalaw. Okay lang naman actually dumalaw sa puntod Kasi syempre, tanggap naman natin na ang isang public person, no, maraming paghahanga. Oo. 'Di ba? And normal lang naman na may dumalaw sa iyong puntod pag ikaw ay namayapa. Ang siguro ang nakakalungkot lang ginagamit kasi bilang content at kung ano-ano pa yung mga lumalabas ngayon na ako meron pa akong nakita na kausap yung kaluluwa daw ni Rico yan. Meron Diba? nga, may nag-backhug daw sa kanya, babalik daw siya kinabukasan. Oo. Actually, pati nga yung mga jokes na lang, no? Yung iba, nag-joke na lang. May nabasa din ako. Si Rico yan talaga to. Buhay pa ako. Bigyan mo ako ng 50 pesos. May mga ganon. Oo, ginagawa nilang ginagawa nilang kalukuhan. Siyempre, pagpahingahin mo na, ano na yan kumbaga, hindi naman tayo pinagbabawalan, pero wag nating gamitin yung plataforma ng mga social media para, alam mo yung gawing katatawanan. Kasi syempre may pamilya ito. Ano bang sinabi ng pamilya nito? Buti na lang kamo, nag-statement ang family niya na hindi naman daw, sa ngayon po ito, hindi nila binabawalan na bisitahin si Rico yan. Pero, hindi natin alam sa mga susunod. 'Di ba kung sumobra sila sa limit. Kasi may iba, mga minors, talagang dumadayo sila, pipicturean lang nila yon tapos parang kala mo buhay na sila nung nandun si Rico yan. Tama ka dyan, no? Actually, ang pangit na kasi doon, wala na yung tao, ginagawa pang content. Oo. Saka, nagiging nakaka-disturb sa mga na vlogger, kayo. no, wala na ba tayong magawang, bagong ideya? Kasi, actually, dyan papasok yung kaya ako nabanggit tong kay Rico yan, itong incident na to, no? Mhm. Kasi may nakita rin ako na isang article na nagsasabi, yung mga yung mga vlogger, malapit na raw silang malaos. Kaya, eto ba dahil kaya malapit na sila malaos, gagawa sila ng mga mga content, Kasi pag which is tinignan natin kadalasan ng mga content, no, ng mga vlogger ngayon, no? paulit-ulit. Diba? Paulit-ulit, Ginagaya. puro prank, puro kalokohan, Scripted. 'di ba? Hindi siya nagiging productive. Hindi rin Mhm. nakakatulong. Hindi mo nga siya mai-recommend ang panoorin ng mga kabataan. Oo. Kasi minsan nagiging pa siya, bad influence, no? All for the sake of views. Oo, at may mga content pa minsan, yung pakikipagrelasyon, talagang ginawang parang hanap buhay, yung papalit-palit, at binavlog. Which is, alam mo, syempre sa mga kabataan na walang ideya, ina-idolize ka, titingalain ka, akala nila tama. Akala nila okay lang yun. Oo. Kaya panawagan natin sa mga vloggers, Oo. gumawa tayo ng mas matinong content na makabuluhan, Mhm. mapupulutan ng aral. Oo. At meron naman ding mga vlog na tumutulong sila. Meron din may bina-follow ako na nagluluto siya. Pinapanood niya yung mga nagsasayang ng pagkain. Pagka nakita niya yon, gumagawa siya ng same content. Pero ang ginagawa, magluluto siya at pinapamahagi niya sa lugar nila. Which is, tinan mo, yung mga gano'n, nagbe-views talaga sila ng million. Hindi mo naman talaga kakailanganin yung mga, yung mga
yung mga nananahimik na igagambalahin mo pa. Oo. Hindi na talaga. Actually, hindi lang tayo naglilimit dun sa nananahimik at gagambalain. Mhm. Gusto ko rin i-point out kasi yung mga, ako tinatawag ko siyang poverty porn. Okay. Ginagamit yung kahirapan, no, Mhm. ng ibang tao, no, para makagawa ng content. Kunyari, Okay, tutulong. 'Di ba? Kasi ano siya, for me, hindi ka talaga totally nakakatulong. Dahil una, kung tinulungan mo man siya, that is a one time or short time Mhm. na tulong. Pero, anong mangyayari after that? 'Di ba? Parang yung dignidad ng tao, binaba mo. Oo. Para lang magka-views ka. 'Di Para lang ba? tingalain ka ng mga tao social media. Yes. Actually, meron ding mga content, no? Share ko lang, no? Kaya minsan yung ibang mga taga-ibang bansa like sa Europa, sa US, ang tingin sa Pilipinas, para tayong bansa na island na walang kuryente, puro puro beach. Aray, visit. Oo, may ganun, no? Tapos, kasi kadalasan yung mga pinapakita sa kanilang mga picture dito ng mga kabataan na walang kinakain, Oo. yung mga squatter, yun na lang yung nakikita nila lagi. So Nakakaano parang, naman yun, nakakababa nakakalungkot. naman. kaya ganun Oo. yung tingin nila sa atin na para tayong super third world country na sobrang hirap, na walang makain yung mga tao. Kaya nakakasama din siya sa imahe ng Pilipinas. Kasi syempre, nakakasira din siya sa tourism. Oo. Nakakasira din sa, yung ginagamit siya usually for donation kasi. Mhm. So, isa rin yun, no? Gusto ko rin point out yun, na hindi siya maganda. Diba? Nakakalungkot. Pero ang dami nating ganon. And the last thing siguro, no? Yung sa mga vlogger din, kasi minsan nagiging sila, parang demanding. Entitled ba? Entitled. Oo, naging entitled. Oo. Kasi if you look at the meaning of vlog, Mhm. V-L-O-G. Diba? Video log. Mhm. It's your own opinion. It's your own expression. Mhm. Walang masama na ikaw ay maglabas ng iyong saloobin. Pero you also have a limit. 'Di ba? Kasi yun nga yung sinasabi natin na hindi porket sinabi ng isang vlogger, Mhm. yun na yung katotohanan. Maniniwala ka na, oo. Yes. Kasi syempre makakali, no? It's the opinion of the vlogger, but it's not necessarily the truth. Marami kasing nanonood and usually mga bata napapaniwala. Yes. Kasi nalulungkot din ako dahil ang dami kong nakakausap, no, ng mga kabataan na mali-mali na yung, kunyari, yung history na lang ng Pilipinas. Mali-mali yung mga alam nila. Pati perspective nila sa mga bagay-bagay. Oo, nakakalungkot. Oo. Alam nyo, pamili tayo na kung sino ang susuporta, yung sino yung panonoodin natin kasi nakaka-apekto yan sa pang-araw-araw natin. Na-absorb natin yan eh. Nagkakaroon tayo ng paano ba, napapaniwala tayo and yung perspective natin nababago imbis na meron tayong tututunan. Yes. At ang impact niya, no, kasi sabi nga nila, kapag ikaw ay binombard ng kasinungalingan, paulit-ulit, para sa'yo magiging totoo siya. Oo. Ganyan nga yun nangyayari. Kaya mga kakalye, maging mautak, mag-research, Oo. mag-validate. At yung validate natin hindi lamang dahil sinabi ni ganito. Kailangan talaga back by facts, documentation, official Page, yung mga hindi lang official page kasi minsan nababago din yun eh. sa bagay. Kailangan talaga yung mas totoong source, single source of truth kung tawagin natin. May mga article naman din talaga na talagang legit yung mga makikita yung informasyon. Nasa inyo na lang yan kung paano nyo Kung paano ito. nyo i-absorb. Yes. Ayan. Pero dahil sabi nga natin, mag-iisang oras na. Eto na nga, mag-iisang oras na. Ang bilis, mga kakalye. Gusto pa namin magkwentuhan at makasama kayo, no? Oo, ang dami pa natin dapat pag-usapan. Pero yun nga, mabuti naman at may natutunan kayo at marami po tayong nalaman. Pati rin po kami di naman kami expert, pero ito ay mga kaalaman and mga opinion din namin na sana ay nakakatulong po sa inyo. Ayan. Siyempre, kayo pa rin ay nakikinig, no? Mhm.
sa aming programa dito lamang sa DWBL 1242. Ito po ang Usapang Kalye kasama syempre si Mara Halipa. Ako naman po ay si Edison Tan. Muling nagbibigay ng isang magandang hapon. Oo, kami ay nagbabalita, nag-share ng mga usapang trending sa masa. Ayan. So, once again, see you next week. Abangan niyo po ang mga susunod naming mga topic. Yan lamang po at kami ay susunod magbabalik sa inyo. Ingat po. Ayan. Happy weekend, Happy mga weekend. kakalye. And ingat tayo sa biyahe.